kalakasan, pinagkalooban mo kami ng kalusugan, kalooban mo kami ng buhay, at salamat sa magdamag na kami ay iyong iningatan, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po muli, Ama, sa panibagong linggo na pinagkaloob mo sa amin upang kaming magkakapatid ay magkasama-sama at ikaw ay aming sama-samang awitan, purihin at sambahin. At sa mga oras na ito ay muling makapakinig ng iyong mga instructions sa iyong mga salita. Kaya tinihiling po namin sa iyo na tulungan mo kaming lahat na maunawaan ang iyong mga salita, ang significance nito, ang relevance nito sa aming buhay. Tulungan mo po ako, Ama, ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mga salita at nawa ay ma-deliver ko ito ng maayos at maliwanag. Tulungan mo rin ang aking mga kapatiran na makikinig sa umagang ito na magkaroon po ng illumination sa kanila ang mga salita mo. Again, Lord, we thank you so much. We give you all the glory, the honor, and the praise in Yeshua's name. Amen and amen. Ano yun? Nagpapakiramdam kung papalakpak o hindi. No? Sige nga po, palakpakan niyo nga po ang ating Panginoon. All right. So, ngayong umaga po ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral natin ng aklat ng Exodus at tayo po ay nasa chapter 25 part 2. At ito po ay maaring matapos na natin ngayong araw na ito. At next Sunday po ay first Sunday ba? Sa next Sunday? Ano? Tapos so ay sa second Sunday na natin itutuloy yung chapter 26. So, sa umaga pong ito ay pag-aaralan ho natin yung nasa loob ng tabernacle na pinag-uusapan natin, no? So, huwag niyo pong kalilimutan na yung tabernacle na yon ay ang siyang earthly dwelling place ng Diyos dito sa lupa, na siya ay nakapattern after sa kanyang dwelling place in heaven. Na ito po yung ipinakita ng Diyos kay Moses doon po sa Mount Sinai. At yung ginawa po nila doon sa wilderness ay yun ang eksaktong replika noong pong heavenly dwelling place ng Diyos. At nung sila po ay nakapasok na sa Promised Land, nagtayo naman si Solomon ng temple na ang design nito ay yun din pong wilderness tabernacle. At ang nag-design, ang architect po niyan, pati ang nag-specify na mga materialis na gagamitin dyan, at siyempre po ang nag-provide ay walang iba kundi ang Panginoon. So kaya sa harapan ng Diyos, ito po ay napakahalaga ang tabernacle na ito. Kasi ito ang kanyang earthly dwelling place. Dito niya kinakatagpo ang kanyang mga piniling tao, ang bayang Israel. At dito rin po sa templo na ito, o sa tabernacle na ito, ay kinakatagpo ng tao ang Diyos. At ito po ay nangyayari lamang at the appointed time, no? Na ang Diyos ay bumababa at pinaparamdam yung kanyang presence doon sa bayang Israel. So punta po tayo sa verse 1 ng Exodus 25. Ang sabi po diyan, "Then the Lord spoke to Moses saying, Tell the sons of Israel to raise a contribution for me. From every man whose heart moves him, you shall raise my contribution. This is the contribution which you are to raise from them, gold, silver, and bronze." So, napag-usapan na po natin ito na pagdating po sa pangangailangan sa panambahang sa tabernakulo ng Diyos, ang requirement ng Diyos ay walang pilitan. Kailangan po voluntary ang pagko-contribute para sa ipagpapatayo ng kanyang tabernacle. Bagamat yung pong templo ay itinayo ito na ipinrepair na ni David lahat ng pangangailangan nito at ang nagtayo ay yung kanyang anak. Pero doon po sa tabernacle,
Ang requirement ng Diyos ay mangolekta sa mga tao, pero ito po ay dapat voluntary. And the same principle applies today, no, in our church. Kung tayo po ay merong ipapagawa dito sa simbahan, dito sa ating bahay panambahan, ito po ay voluntary, walang coercion, wala pong anumang pamimilit. Kailangan ito ay bukal sa puso natin dahil ang pagkakaloob po ay kinalulugdang ng Diyos kung ito ay bukal sa puso natin. Wala pong pilitan. Kaya kung mapapansin niyo po, dito sa Exodus 25, walang sinabing anumang kaparusahan ang Diyos sa hindi magbibigay. No? Ang sinabi ng Diyos dito ay dapat voluntary, bukal sa puso ang pagkakaloob nila, at ito po yung gagamitin sa pagtatayo ng kanyang tabernacle. At ito yung kanyang requirements, no? Blue, purple, and scarlet material, fine linen, goat hair, ram skins dyed red, porpoise skins, acacia wood, oil for lighting, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense. Yung sinasabi po dito na blue, na color, ito po ay pinangdaday nila doon sa kanilang linen, no? Doon sa kanila pong mga yarn. Ang isa pong himala na nangyari dito, nung panahon nila, available ito, abundant ang supply. Nakukuha nila ito mula po doon sa mga shells sa dagat, tapos pinoprocess po nila yan, at yun ang ginagawa nilang pangkulay. Now, nung ang bayang Israel po ay nagkawatak-watak na, in AD 70, giniba yung templo nila, at na-disperse na sila kung saan-saan. Siyempre po, nauna yung nahati yung kingdom, nagkaroon ng northern and southern, tapos yung northern nasakop ng Assyria, tapos yung southern ang nasakop ng Babylon, and then later on nasakop ng Rome. And then tapos so AD 70, giniba yung templo na yon. Second, no, na pagkagiba, unang gumiba no si Nebuchadnezzar, pagkatapos po ay itinayo ulit ito, tapos giniba naman ng mga Romes nung AD 70. Pagdating po ng AD 70, nung na-disperse po na sila, yung pong ginagamit nila ng pangkulay, no, yung special na pangkulay nila dun sa kanilang mga yarn, nawalan po ito ng supply. And for 2,000 years so, wala na silang nakuha. For 2,000 years, wala na ho silang nakuha nun. Noong 1948, nang sila po ay nakabalik sa Israel at nabuo ulit ang bayang Israel, at mangangailangan ho sila nitong special dye na ito, muli hong nag-produce ang dagat. Sa 2,000 taon, nawala ho ito. And then after nung 1948, pagbalik ho nila, muling nag-produce ang dagat ng mga shells na nagkukunan nila ng kulay na ito. Special po ito eh. Kulay blue ito. Yun yung ginagamit nila dun sa flag of Israel. At saka dun sa kanilang mga tinatawag na talit, yung prayer shawl nila na pinanggagawa po nila ng mga sheet. No, yun po yung pinantatali nila doon at doon nila kinukuha yung pangkulay na yon. And this can only be found in Israel. Specially made by the Lord para sa kanila. Ganun ka-special ito, mga kapatid. So, kaya it's a miracle not only after 2,000 years na buo ulit ang Israel, at ang isa pa pong miracle doon, ang lengguwahe ng Israel ay hindi nawala. 2,000 taon wala silang bansa. Nawalan na sila ng identity, nawalan na sila ng nation, nawalan sila ng temple, nawalan sila ng lahat. Pero after 2,000 years yun, nung balik nila na 1948, unti-unti po ni-restore ng Diyos ang lengguwahe nila. 2,000 hindi na nila sinasalita, pero muli hong nabuhay ito. So marami hong miracles ang ginawa ang Diyos dito sa bayang Israel na ito. No? Now, ang sabi po ng Diyos sa verse 7, onyx stones and setting stones for the ephod and for the breastpiece. Ito po ang bilin ng Diyos sa verse 8. Let them construct a sanctuary for me that I may dwell among them.
Let them construct a sanctuary for me that I may dwell among them. Verse 9, according to all that I am going to show you as the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furniture, just so you shall construct it. So meron pong pinakitang pattern ang Diyos, no? Kay Moses, at yun ang kanyang susundin. Mapapansin niyo po dun sa construction ng tabernacle, sa loob ang ginamit lang po ay ginto. Wala ho silang ginamit na bronze. Ang bronze ay ginamit nila sa labas. Lahat po ng furnitures na nasa loob ng mismong pinaka-tabernacle po ay gold, pure gold ito. So isa-isayin natin yon, pag-uusapan natin kung ano po yung nasa loob nun at kung ano ang mga significance nito. Pero ang unang requirement ng Diyos, una po, sa pagko-construct, magko-contribute ang tao. Magbibigay ang tao. Pero ang pagbibigay nila ay voluntary at walang pilitan. At walang in-specify na kaparusahan ng Diyos sa hindi magbibigay. Ang gusto lang ng Diyos, pag nagbigay, voluntary on their part. Pangalawa po, susundin nila dapat yung pattern na ipinakita ng Diyos kay Moses. At hindi sila pwedeng mag-deviate doon. Pati yung mga specifications na nilagay na furniture sa loob, dapat according sa pattern na ibinigay ng Diyos sa kanila. No? Now, sa estimate po, ang total na ginamit ng mga Hudyo rito para ma-construct po yun, ma-provide yung lahat ng ginto na kailangan doon sa loob, ay tumitimbang daw po ng 8 tonelada. Saan nang galing ito? Ito po yung kinuha nila doon sa Egypt nung sila'y lumabas. Actually, yung mga tao po ay hindi nila pinuwersa ang Egyptians. Hiningi nila ito. At yung mga Egyptians po, willingly ibinigay ito sa kanila. Umalis na lang sila. No? Umalis na lang sila dahil matindi na ho ang dinadanas na hirap ng mga Egyptians. Kaya umalis na lang kayo, ito na ang mga ginto, silver and bronze. Kaya yun po yung dala-dala nila. Imagine niyo po, bit nila yon sa pagtakas nila mula sa Egypt hanggang sa wilderness. At ito po yung ginamit ng Panginoon para ma-construct yung kanyang tabernacle. Okay? Now, the tabernacle is a copy and a shadow noong pong heavenly dwelling place. According to Hebrews chapter 8, verse 5, sabi po dyan, but what they are serving is only a copy and a shadow of the heavenly original. So what was shown to Moses was the heavenly dwelling place of God, na ito ang kokopyahin niya. Ang principle ng Diyos dito, bagamat replica yung nandito po sa earth, never na magiging kapantay nung physical structure dito sa lupa yung nasa langit. Laging inferior yung physical dito sa lupa over the spiritual. No? So, in verse 10, nung sabi diyan, they are to make an ark. Ito na po yung specification na nung furnitures. Kaya kung mapapansin nyo po, mula sa loob, papalabas. And then sa loob, mula sa pinakaloob na loob, papalabas. Kasi yung pinakaloob po ng tabernacle ay nahati sa dalawa. Meron po siyang Holy of Holies at nagdi-divide sa kanya ay isang malaking kurtina at yung kasunod po ay Holy Place. So yun po, no? Yung nakita nyo na yung dati doon sa mapa, yung pinakaloob na loob niya facing east, yun po ang Holy of Holies at may mga furnitures na nasa loob nun. Tapos po ay yung Holy Place and then tapos yung outer court. Doon po sa outer court, nandoon yung brazen altar at saka yung laver. Sabi diyan, they are to make an ark of acacia wood, 3 3/4 feet long, 2 1/4 feet wide, and 2 1/4 feet high. Even yung pong yung sukat, ibinigay ng Diyos. Ano ang gagamiting kahoy sa paggawa po ng ark?
Yun po ay acacia wood. Yung acacia wood po, o tawag natin acacia, yan po ay isang uri ng kahoy na ang tawag nila sa Hebrew ay shittim. At ito po ay napakabigat na kahoy, napaka-dense. At maganda po kasi ang haspin nito eh. No? At yan po ay sumusukat ng 4 feet by 2 feet by 2 feet. Okay? So yun po yung measurement. Now, ang sabi ng Diyos sa kanila, you are to overlay it with pure gold. Ibig sabihin parang ano po ito, baol. No? Sa term natin, parang baol na siya ay rectangular in shape. At siya po ay papalibutan, babalutin ng purong-purong ginto. So yun po yung requirement ng Diyos sa kanila. You are to overlay it with pure gold, overlay it both inside and outside, and put a molding of gold around the top of it. Verse 12, cast 4 gold rings for it and attach them to its 4 feet, 2 rings on each side. So imagine niyo po yung baol na yari sa acacia, solid wood ito, and then pagkatapos po, pinalutan ito ng ginto. Purong ginto ang ibinalot. At sa dalawang side niya po ay nilagyan nila ng ring. Yung ring na ito, dun po isusuot yung pangbuhat. Kasi nung time po na ang Ark of the Covenant ay ikinumission na. No? Tapos na po siya. Kumbaga finished product na, ikinumission na para gamitin. Hindi na po ito pwedeng hawakan ng tao. Kaya po siya may bitbitan. Meron siyang pinaka-pole na nakasuot dun sa ring at dun binibitbit ng tao yon. Hindi nila pwedeng hawakan na yung ark nung ikinumission na siya, nung tapos na siya. Pinagbawal na ng Diyos yon. Actually, meron pong humipo doon na aksidente lang naman na hipo, hindi niya sinasadya. Right then and there ho, pinas lang ng Diyos yon, pinatay yon. No? Pinagbawal ho ng Diyos yan. So, yan po yung description ng Panginoon. Now, ito pong ark na ito, it's a rectangular na baol, tapos pinalagyan niya ng takip. Ang takip po na inilagay dito ay solid gold, isang slab ng solid gold. Kaya approximately po ito po ay tumitimbang ng mga 70 pounds. So, yun ang nilagay nila doon. Now, ang tawag po natin dyan ay mercy seat. Bakit to mercy seat? Hindi naman siya upuan. Kayo po ba ay katulad ko rin na nagtataka bakit tinawag na mercy seat yung pong Ark of the Covenant na merong takip na solid gold na mercy seat ang tawag? Bakit to kaya? Hindi ba kayo nagtataka doon? Kasi po, yung Ark of the Covenant na yan, na pinalagyan niya ng takip na tinawag na mercy seat, kasi yan po ay considered dito sa lupa as the throne of God. Considered siya as throne of God, kaya parang, kumbaga pag throne, upuan. Di ba? Kaya siya tinawag na mercy seat, yung pong solid gold na nasa ibabaw niyan. And as you can see on the drawing, ito po ay nandoon sa pinakadulong-dulo, facing east. So kaya kung ito po, sa orientation natin, ito yung east natin, dito sumisikat ang araw. So nandito po yung mercy seat na yan. Nakaharap siya lagi sa east. Okay? So kaya kung east ito yung west mo, ito yung lubugan ng araw. Ito po yung iyong south, ito yung iyong north. Okay, so yan po yung orientation niyan. And inside po diyan sa ano na yan, daan po sa tabernacle na yan, nandiyan po yung mercy seat o yung the Ark of the Covenant, nandiyan po yung altar of incense, yung golden candlestick, and table of showbread. So pag-uusapan po natin bawat isa dyan. Verse 13, ito yung sinasabi ko kanina, sabi, make poles of acacia wood and overlay them with gold. So kahit pati yung pambitbit nila, no? Pati yung pambitbit nila,
yari sa akasya, at balot sa ginto. Actually, hindi po alam kung saan na napunta to eh. May kanya-kanyang theory na lang, no? Na noong daw pong giniba yung templo ni Nebuchadnezzar, ninakaw ni Nebuchadnezzar. Kasi purong ginto o nakabalot dito eh. No? Yung nandoon daw lahat ninakaw ni Nebuchadnezzar. Pero kasi pagbalikan nun nila, tinayo ulit ang templo under the leadership of Nehemiah, natayo ulit po yung templo, pero nagiba ulit ito pagdating po naman ng Rome. So saan napunta yung Ark of the Covenant? Pati yung nasa loob nun. So hindi, meron daw hong nagtago. No? Ang isang sigurado ho ako, hindi tayo yon. So hindi ko alam kung sino ang nagtago, sino nagdakaw, kung nasaan. Hindi na ho nila matrace ito. Meron din nung nagsabi na tinago na ng Diyos para walang nang mag-agawan. Kasi hindi, sa madalit salita po, kanya-kanyang hula na lang. Pero sa tagal ng panahon, wala na hong nakakaalam kung saan talaga ito napunta. At para din ho yung ano yan eh, yung Ark ni Noah, no, na according sa theory, ito ay lumapag doon po sa nung wala na yung tubig doon sa Mount Ararat. Pero kino-contest pa rin ito kung saan talaga ito lumanding yung barko ni Noah na yon. So sa tagal ng panahon, hindi na rin malaman ng mga tao. Verse 14, sabi diyan, put the poles into the rings on the sides of the ark, you will use them to carry the ark. So very, no, napaka-detalye ng Diyos sa pagbibigay ng instruction sa kanila kung paano nila gagawin ito. The poles are to remain in the rings of the ark, they are not to be removed from it. Kaya po nung nagawa na yung Ark of the Covenant, nalagyan na siya ng takip, na solid na slab na gold, tapos nalagyan na siya ng ring, na overlay na siya ng gold. Nung isinuot na po nila yung pole na yon, hindi na po kahit kailang tinanggal yon. Dahil dun lang nila hahawakan yon, pagbibit-bitin na sa. Kasi sa wilderness, lipat sila ng lipat eh, lipat ng lipat. At dinala nila ho yan hanggang makarating sila sa Promised Land. Pagdating sa Promised Land, hindi naman agad natayo ang templo. Kaya po sila ay nakatabernakulo pa rin doon. At yung kanilang tabernakulo, wala po yan sa Jerusalem. Kasi iba pa po ang seat of government ni David noon. Ang seat of government ni David ay nandoon siya sa pagitan po ng tribo ni Reuben at saka yung tribo ni Benjamin. O tribo ni Judah rather, yung tribe ni Judah at saka yung tribe ni Benjamin. So nandoon po siya sa boundary noon dati. Hanggang inilipat na lang po siya sa Jerusalem, which is now naging seat of government nung time ni David. So, very detailed yung ng Diyos sa kanila. Now, verse 16, into the ark you are to put the testimony which I am about to give you. So, bukod po dun sa sukat, doon sa specification ng ark, sinabi rin ng Diyos sa kanila kung ano yung ilalagay sa loob. Ang binanggit ng Diyos dito is sabi niya, into the ark, you are to put the testimony which I am about to give you. So, ang unang-una pong nilagay ng Diyos doon is the 10 Commandments, the tablet of the 10 Commandments, which is considered, of course, as the Word of God. And the very foundation of Torah, the very foundation of Tanakh. So kaya yun po yung inilagay doon. Now, ito pong itong tablet na ito which is the Word of God, ito ay prophetic din po ito in nature kasi ito ay tumutukoy at tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo dahil ang ating Panginoong Hesukristo is the Word of God. Now, sabi diyan, you are to make a cover for the ark out of pure gold. It is to be 3 3/4 feet long and 2 1/4 feet wide. So, yung ipantatakip nila. And then, doon po sa slab ng gold na yon, you are to make 2 cherubim of gold. Na kung tawagin po natin ito ay angels, no?
yung kerubim. Make them of hammered work for the two ends of the ark cover. Which means, yung pong tinatawag nating angel, pero kasi wala hong nakakaalam kung ano itsura talaga nun. Yung pong nakikita natin, katulad nung nasa drawing, na parang mga angel, yan po ay mga artist rendition. Wala ho talagang nakakaalam kung ano ang itsura ng kerubin na yon. So kaya yung nakikita natin ganyan, imahinasyon po yan ng mga artist. Kasi wala namang picture-picture pa nung araw, kaya hindi nila alam. At tapos nawala na siya. Kaya nung gumawa na po ng mga presentation, yung artist concept na lang ang ipinapakita sa atin. So kaya don't believe na ganyan-ganyan yung itsura niya o kung ano man yung makikita nyo. Kasi yun po ay concept, idea lang ng mga artist yun. But one thing for sure, dahil binanggit po sa Bible, yun ay solid gold, tapos meron pong dalawang kerubin. So imagine nila lang natin na angel yon. Pero wala hong nakakaalam. Pero yun ang description kasi yung mga kerubin ay considered as angel, wala naman hong nakakita ng angel noon. So inimagine na lang ng mga artist ang angel may pakpak. Diba? So kaya din-drawing nila ng ganoon. So pati ho yun ay nandoon sa ibabaw at yun po ay solid gold yun. So madali salita yung pinaka-slab ng takip, yung mercy seat, yun po ay solid. No? Tapos yung pong angel, yung kerubin na nilagay doon, solid din ho yun. Inukit yun sa solid gold. Kumbaga mayroong isang malaking chunk of gold na yun ang in-sculptured nila. Inukit ho yun para maging gano'n na itsura. Sa wala pong putol. Wala pong ano yun, walang duktungan. Kundi yun po ay inukit. No? Now, ito pong lugar na ito, itong mercy seat na ito, dito po bumababa ang presence ng Diyos. At ang Diyos ang nagtatakda kung kailan siya bababa doon. At ang pangkaraniwan po na time na bumababa ang Diyos doon, yun po ay ang tinatawag nating Yom Kippur o tinatawag ng mga Hudyo na Yom Kippur, which is the Day of Atonement. Among the 7 feasts ng mga Hudyo, ito po yung pinakabanal sa kanila, yung Day of Atonement, yung Yom Kippur. Kaya po in 1967, kung nabasa niyo po sa kasaysayan, ito yung panahon na kung saan nilusob ang Israel. In 1967 po, 6 na bansa ang nagsanib puwersa. Ang Jordan, ang Assyria, ang Egypt. So nagsanib puwersa po sila, 6 na bansa yon at aatakihin nila ang Israel on the Day of Atonement. Bakit to? Kasi strategy nila yon dahil hindi prepared ang mga sundalo. Ang mga sundalo po ay nag-observe ng Day of Atonement o yung Yom Kippur. Kumbaga para sa atin po ay Holy Week. So kaya nasa mga sinagoga sila, nasa templo, nasa religious observance sila ng Yom Kippur. So the best time to attack the nation of Israel is on the Day of Atonement. So kaya yung 6 na bansa po yun, nung in 1967, sabay-sabay ho sila, inatake nila ang Israel. But for God's good reason, natapos po yung gera ng 6 na araw. 6 days lang ho yun, yung tinatawag na 6-day war ng Israel. At ang nagtagumpay po doon ay ang bayang Israel. Umatras yung 6 na bansa. So nung ini-interview po yung mga sundalo, ang sabi nila, parang naging pakiramdam nila, merong isang malaking kamay na humawak sa kanila. At yun ang nag-direct ng gera. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang paniwalaan, no? Na ang Diyos ng Israel ang makapangyarihan sa lahat. At dahil ho dun sa gera na yon, lalo pang nag-expand ang territory ng mga Israelites. Yung mga occupied territory po na kung saan nandoon nakatira yung mga Palestine, no? Na itaboy po sila, na itulak sila at lumaki pa yung sakop
na lupain ng mga Israelita. Kaya po, isang malaking issue sa kanila yan na ang mga Israelita ay kinakamkam ang lupain ng Palestino. Pero ang katotohanan ho kasi, ang lupain na yon ay lupain ng Israel, inaangkin ng mga Palestino. Hindi ang Israel ang nangangamkam. Kaya hanggang ngayon, patuloy ang gulo na yan. Now, bakit nagkaroon ng gulo hanggang ngayon ganyan? Kasi nung panahon nila Moses, hindi sila sumunod sa Diyos na pagdating nila sa Promised Land, totally i-annihilate lahat ng tao doon. Lahat ng mga Jebusites, Hittites, Canaanites, hindi ho kasi sila sumunod. Sa hindi nila pagsunod, hanggang ngayon ho, problema ng mga Hudyo yan. Samantalang kung sumunod sila noon, time ni Moses, sumunod sila na talagang i-wipe out ang lahat ng nakatira doon, wala sanang Middle East problem ngayon. Pero dahil sa pagsuway ng bayang Israel, hanggang ngayon, ang buong kitnang silangan ay merong malaking problema dyan. See the effect of disobedience, no? Na pati ho tayo apektado dyan, hindi lang sila. Lahat to, buong bansa, buong mundo, apektado dyan sa hindi pagsunod ng Israel. Verse 19, sabi po dyan, make one cherub for one end and one cherub for the other end. Make the cherubim of one piece with the ark cover at each two ends. The cherubim will have their wings spread out above so that their wings cover the ark, and their faces are toward each other and toward the ark cover. So based on this, kaya po nag-imagine yung mga artists at inisip nila na may mga pakpak ito kasi may binanggit na wings. At inisip nila dahil cherubim angel, ang angel may pakpak. So kaya yan po yung kanilang din drawing, no? You are to put the ark cover on top of the ark. Inside the ark you will put the testimony that I am about to give you, no? Sa ano po, no? Sa loob ng ark na ito ay meron tayong tatlong items na makikita. Ang unang-una po is the ark or the yung staff ni Aaron. Bakit si Aaron? Bakit hindi po yung tungkod ni Moses? Bakit tungkod ni Aaron ang inilagay sa loob ng ark of the doon sa baol, sa loob ng baol? Kasi po si Aaron po ay dinesignate ni Moses na siya ang kauna-unahang high priest. Na kung sa tingin nyo naging madali yon para kay Moses at kay Aaron, pinagmulan po ng gulo yan. Makikita ho natin yan sa mga susunod na pag-aaral natin. Bakit? Una, si Moses, kapatid niya si Aaron. And during the time, si Aaron yung leader, so napakadaling mag-appoint ng kapatid, ng kamag-anak. No? And bakit ganun kalaki yung issue? Kasi po, pag in-appoint ka as ikaw yung naging high priest, during their time, ikaw ang merong lahat ng kapangyarihan sa buong bayan. Kasi ang gobyerno nila, hindi po katulad ng gobyerno natin. Ang gobyerno nila, kung sino yung religious leader, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kumbaga po, nung in-appoint, dinesignate ni Moses si Aaron as the high priest, ibinigay kay Aaron ang buong kapangyarihan para sa buong bayang Israel. Eh hindi ho nagustuhan ng mga ano yun. Hindi ho nagustuhan ng mga tribu yun. Kasi si Aaron at si Moses, galing po sila sa tribe ni Levi. So ibig sabihin, ang madedesignate lang, ang mamumuno sa kanila ay galing sa tribe ni Levi lang. Eh paano naman yung ibang tribe? Umaalma din. No? Tapos, si Moses, siya pa ang nag-designate. Eh kapatid yung dinesignate niya. Kaya ang ginawa po ng Diyos dyan, yung staff, yung tungkod, which is the symbol of authority. Yun ang inilagay po doon sa Ark of the Covenant. At para patunayan sa kanila na ang Diyos ang nag-designate niyan, hindi si Moses, kahit nasa loob siya ng Ark of the Covenant, siya po ay tinubuan ng, nagkaroon ho siya ng buhay, nagkaroon ng dahon, no? Nagkaroon ng almond. Now, magtataka kayo, bakit almond, ba't hindi apple? Bakit hindi pistachio? Diba?
Bakit almond? Ano pong significance nun? Now, una, yung pong tungkod, nagsisimbolize ng authority. And of course, it points towards Jesus Christ because si Jesus Christ ko ay binigyan ng authority ng Diyos Ama para sa lahat. Now, bakit po almond? Kasi ang almond po, yun ang unang-unang halaman na nagbubunga po pagdating ng yung tinatawag nilang first fruit. Pagdating po ng spring, siya po yung unang-una sa lahat ng mga halaman. Siya yung unang magbibigay ng bunga. Kaya kinukonsider nila as first fruit. Sino po ang tinukoy na first fruit sa atin sa Bible? Si Jesus Christ. Kailan siya naging first fruit? Kailan siya tinukoy na first fruit? Nung siya po ay nabuhay na magmuli. Remember? So, dahil si Jesus Christ lang po ang nabuhay na magmuli nang hindi na namatay. Kasi meron pong mga kasaysayan sa Bible na nabuhay na magmuli. Si Lazaro lang di ba? Pero namatay ulit. So lahat to ng nabuhay na magmuli sa Bible, namatay ulit. Except kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po ay considered as first fruit. Kaya yun yung feast na sineselebrate nila. Yung Feast of Berukim, which is the Feast of First Fruit. And they are celebrating yung pong resurrection ni Jesus Christ. Kaya yung pong yung tungkod ni Aaron na yon, symbolizing the authority at nagsisimbolize din ng first fruit kasi almond yung lumabas doon. Which is, nagpo-point din po yan kay Jesus Christ. Yung tablet, which is the Word of God, nagpo-point din kay Jesus Christ. Ano pa po ang nasa loob nung loob nung ark na yon? Yung manna, which is considered to be the bread of life. Bakit to? Kasi for 40 years, yung mga Israelita, sinuplayan ng Diyos ng pagkain. 40 years. Saan galing? Sa langit. Manna. Na ang ibig sabihin po is, ano yun? Kasi hindi alam ng mga Hudyo biglang galing sa langit, nakita nila Tapos nung tinikman nila, sarap pa. No? Lasang wafer Wafer po yung dating kasi noon. So, kaya hindi nila malaman kung ano yon. Hindi naman, siyempre, hindi naman mamun ito, hindi naman ito, hindi naman ensamada, hindi naman pandesal to, hindi naman pinapagong or pinaputok. Yeah? So, kaya ang naging ng mga Israelita, ano to? Yun po yung ibig sabihin ng mana. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng mana. So, ano to? So, kaya yung pong nandoon is, it symbolizes the bread of life. Sino po sa New Testament ang bread of life natin? Si Jesus Christ. Kaya makikita niyo po, doon sa loob ng Holy of Holies, lahat ng nandoon nagpo-point towards Jesus Christ. Kaya lahat po yun is prophetic in nature. So walang alam ang mga Israelita doon na lahat ng nandoon ay tumutukoy sa kanilang Mesaya. Tayo po, may benefit tayo nun kasi nakasulat na ang Biblia. Alam na natin. Pero nung time nila Moses, nila Aaron, nila Hur, di ba? Hindi nila alam na yung tungkod na yon, yung testimony na yon, yung pong mana na yon, lahat yon ay tumutukoy sa kanilang Mesaya na si Jesus Christ. Okay? So, kaya dito po sabi ko, each of these is prophetic and symbolic of Yeshua. Na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Baka meron pa po nagtataka sa inyo kung ano yung Yeshua. Yan po ang Hebrew name ni Jesus Christ. Hindi po talaga siya Jesus. English name niya po yun. So kaya kung gusto nyo tawagin sa tamang pangalan si Jesus, Yeshua po ang mas gusto sa tingin ko ni Jesus Christ. No? Kasi hindi siya American. No? Siya po ay isang Hudyo at ang pangalan niya ay Yeshua. Alright. Verse 22, there I will meet with you. Saan daw sila imimit ni Lord? Doon po sa Holy of Holies. Doon sa Ark of the Covenant. Kasi yun ang kanyang throne. Yun ang kanyang mercy seat. No? Doon niya kakatagpuin ang kanyang mga anak.
There I will meet with you, I will speak with you from above the ark cover. Take note po, no? I will speak with you from above the ark cover, from between the two cherubim which are on the ark, for the testimony about all the orders I am giving you for the people of Israel. So, let me see kung meron po akong picture. Ay, hindi. Nasaan na ba ako? Nag-advance ako? Ayan. Okay. So, ibig sabihin po, mga kapatid, i-imagine niyo na lang, hindi ako nakapagpagawa nung baul eh. So, ito po yung baul, na-imagine nyo ba? Tapos meron ho siyang takip, tapos meron siyang cherubim, nasa loob siya ng Holy of Holies. Pag dumarating po ang Diyos, bibisita sa kanila, ang Diyos po, bagamat mercy seat niya yung throne niya, tapak dyan o umuupo dyan. Siya ay espiritu na hindi tinatouch yung baul na yon. Bakit to? Ganun ho kabanal ang Diyos na hindi pwede siyang dumikit sa gawa ng tao. Now, please take note of that, mga kapatid. Ha? Please take note of that. Imagine yourself living in the time of Moses. Na ito pong pagdating ng Diyos ay according to His appointed time. Sasabihin niya ito kay Moses. At nangyayari po ito on the Day of Atonement, once a year. Kaya kapag po may seremonya rito, yung high priest, alam niyo ba na hindi masaya ang high priest? Kapag po may yung Day of Atonement na? Kasi once a year, yun lang ang pagkakataon na papasok siya dun sa Holy of Holies, yun lang yung pagkakataon na makikita niya yung Ark of the Covenant, yun lang yung pagkakataon na madadama niya ang presence ng Diyos. Pero bakit hindi siya masaya? Kasi, anytime mo pwede siyang mamatay. Anytime pwede siyang mamatay. Kasi pag hindi naging acceptable sa Diyos, yung ginawa niyang offering doon, papaslangin siya ng Diyos. At kapag naramdaman ng mga tao doon sa labas, na hindi na kumukulembang yung kanyang bell sa baba, at doon sa oras na dapat tapos na siya, hindi siya nakakalabas, hihilahin na lang ho yung tali, kasi kahit ho sino doon sa mga priest, hindi allowed pumasok. Kahit na po mag-designate ulit sila ng panibagong high priest, hindi ho siya pwedeng pumasok at hawakan yung namatay na na priest. Bakit to? Kasi forbidden sa kanila na humawak ng patay ang mga high priest. Kaya yung tali po hihilahin nun. Now, hindi lang po yon. Pag nangyari ho yun, ang ibig sabihin nun sa bayang Israel, hindi tinanggap ng Diyos ang sakripisyo at nangangahulugan itong hindi pinatawad ang kasalanan nila. Okay? So kaya po ang mga Israelita, sa buong taon, bitbit nila yon na hindi sila pinatawad ng Diyos. Dahil hindi na uulit yun eh. Ang susunod nun, sa susunod na taon na. Kaya lahat ng buong bayang Israel ho ay malungkot kapag nangyari yun. Kaya lahat sila nag-o-observe nun. Pag nagsimula na yun, Day of Atonement na, papasok na yung high priest. Lahat po sila nakikiramdam na doon. Pag lumabas yung high priest, yay! Pinatawad tayo ng Diyos. Pag hindi mo lumabas at hinila ng yung lubid niya, lahat sila nagmo-mourn. Dahil ibig sabihin nun, isang taong bitbit nila ang kasalanan nila. At hindi pa sila nakatitiyak kung sa susunod na taon yung papasok na high priest, tatanggapin ulit or lalabas ulit na patay. So ibig sabihin, kung sa susunod na taon, namatay ulit, 2 taon na nilang bitbit yung kasalanan nila. Na ang nasa puso't isip nila, hindi kami pinatawad ng Diyos. Now kapatid, imagine niyo po. Imagine niyo po yung sarili natin. Na alam mong hindi ka pinatawad ng Diyos. Ano ang pakiramdam? Ha?
Ano ang pakiramdam? Tapos bit-bit mo, everyday yon. Bit-bit mo, everyday. Gaano kabigat na burden yan sa'yo? Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, pag-aaralan natin ang Old Testament, doon yung lang maa-appreciate talaga kung anong ibig sabihin ng gospel. Doon lang ho natin ma-appreciate ng husto ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Dahil yung sacrifice na inoffer ni Jesus Christ, tinanggap ng Diyos Ama once and for all. At hindi kailangan ulit-ulitin ng high priest natin taon-taon yun. Tinanggap ng Diyos Ama. Kaya ang sino man na nakipag-isa kay Kristo Jesus, yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus ay tinanggap ng Diyos Ama yon. Kaya kapatid, imaginein mo, tayo ngayon, anytime, anywhere, pwede tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa ating kasalanan. Sila po hindi. Mag-iintay sila ng Day of Atonement para magawa yon. At nangyayari lang yon on the day appointed by God. Hindi mo pwedeng gawin yon anytime, anywhere. You will wait for it. At hindi ka pa nakakasiguro. Ngayon po, hindi di ba? Pagtawag natin sa Diyos, sincerely in our hearts, humingi tayo ng tawad, we are forgiven of our sins. Because of the Lord Jesus Christ. Hindi ho tayo magse-set up ng ganito, ng tabernakulo. Di ba? Tayo po ang ginawa ng tabernakulo ng Diyos. Tayo na po yung dwelling place ng Diyos. Kaya kahit nasaan ka, anong oras, nasa dwelling place ka ng Diyos. At yung dwelling place ng Diyos, yun po ang, kumbaga po, doon yung presence ng Diyos sa kanila. So, ang presence ng Diyos, mga kapatid, kasi noong time ng Old Testament, wala pa hong Holy Spirit. Kaya kapag tapos na yung Day of Atonement, umalis na ang presence ng Diyos doon, yung tabernakulo na lang ang nagsasabi sa kanila na doon nila imimit ang Diyos. Pero pag umalis na po ang presence ng Diyos, wala na ang presence ng Diyos sa gitna nila. Ikaw, kapatid, ako, tayong lahat na tumanggap kay Jesus, kahit saan ka, tulog ka, gising ka, naglalakad, tumatakbo, nagtatrabaho, nagluluto, nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang templo ng Diyos. Ibig sabihin yung presence ng Diyos, nandoon po. Abay, gaano ka-privilege tayo niyan? Di ba? Isipin mo kung ni-require ka, maglagay ka ng Ark of the Covenant sa bahay mo. Unang-una yung akasya ang mahal ho. Subukan yung bumili. Nagtanong na ako kasi gusto ko magpagawa eh. Yung pong 4 feet na 1.5 ang kapal na 16 inches na siya ay pinalis na 7,000. Gusto ko magpagawa ng baon. Ipapa-overlay pa ng ginto. Ikaw nga hindi ka makapili. Mag-overlay ka pa ng ginto. Di ba? Yung hikaw mo nga fake eh. Yung pang ano mo. Papalagyan mo pa ng ano yun, tapos lalagyan mo pa ng tungkod, lalagyan mo pa ng tablet of stone, nandoon pa yung... Tapos once a year ka lang papasok. Ganda ng ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. That's inside the Holy of Holies. Ngayon wala tayong ganoon, di ba? Kasi si Jesus Christ na yung high priest natin. Si Jesus Christ na po yung nakapasok doon sa Holy of Holies. At hindi yun once a year. Every day po. Anytime, anywhere. We have access to the Holy of Holies through Jesus Christ. Gaano tayo ka-privilege? Gaano tayo ka-bless nung ginawa ng Diyos yan sa atin, mga kapatid? Now, labas tayo doon sa Holy of Holies.
So meron hong division yun na kurtinang makapal. No? Sabi diyan, you are to make a table of acacia wood, 3 feet long, 18 inches wide, and 18 inches high. Overlay it with pure gold and put a molding of gold around the top of it. Make around it a rim, handbreadth wide, and put a molding of gold around the rim. Make 4 gold rings for it and attach the rings to the 4 corners near its 4 legs. The rings to hold the poles used to carry the table are to be placed close to the rim. So, meron nung silang table, meron nung silang, ano yan? Anong tawag doon? Yung pong, nawala ako. May sumisenyas kasi sa akin sa likod. Ayan o. So, iiksiyan ko na lang. Iiksiyan ko na lang. I-request ko kaya, Lord, pwede ba ibalik mo yung panahon nung tabernakulo? Pero kalagay ko, hindi ko alam kung gaano katagal yung seremonya na yun eh. But anyway, iiksiyan ko na lang o. Labas na tayo dun sa Holy of Holies. Nasa holy place na tayo. Sa holy place, meron ho dito sa north side, kung ito yung east, ito yung north, sa north side, no? Nandito po yung table of showbread. Yung pong table of showbread na yan, mga kapatid, ang tawag po nila dyan ay lechem panim. Ang panim, ang ibig sabihin po niyan is face. Ang face, panahon nun natin ngayon, muka. Sa panahon nila, pag sinabing face, presence. Okay? Hindi po muka, presence. So, ibig sabihin, yung showbread na yon, which is lechem panim, ang tawag ho nila, ang ibig sabihin po nun, yung presence ng Diyos. Alright? At ang nakalagay po doon, ay nandoon po ay yung bread, 12 bread, na yun po ay nagre-represent ng 12 tribes of Israel. May katabi po yung wine. May kasamang wine yon. Doon sa table na yon, nandiyan yung specification, nandun yung wine at saka yung bread. Ano po sinisimbolize nito sa atin ngayon? Yun yung ginagawa natin every first Sunday, yung ating communion. Now, opposite of that, so kung nandito yung table of showbread, nandito yung menorah. Nakakita na ho ba kayo ng menorah? Ayan, ang menorah. Ang menorah is a Hebrew word sa lampstand. Yan po naman ay konting kasaysayan lang po. Yan lang ang ilaw sa loob ng holy place. Sisindihan nila yan. No? At ang gatong po niyan ay oil. Nung inumpisang sindihan po yan, dapat hindi siya mamamatay. Kailangan panatilihin nilang buhay yan. Kaya po, 1,000 tao ang nag-serve sa templo. So may tapos yung oil na ginamit po dyan, special yon. Olive oil siya, pero hindi po yung panluto ng tilapia. Hindi po siya pangluto. Ibang process ang ginamit doon para gamitin siyang panggatong dyan. Hindi po nawawala. So, yung kumbaga, kung nandito yung table of showbread, nandito po yung menorah, yung likuran ng menorah, isang mataas na parang wall yon, lahat po yun, purong ginto yun. Para pag nakailaw siya, yung reflection tatama sa showbread, maliwanag yung showbread at saka yung wine. No? Now, yung pong menorah, makikita nyo, 7 yung ganun niya. 7. Yan po ay 7 kasi number of God. Perfect number of God. Yan lang po ang ilawan dyan. Nung nilusob ni Antiochus Epiphanes yan, dinesecrate niya yan, no? Kumatay siya ng baboy, yung dugo po ng baboy. Imagine niyo po, no? Kayo po na kumakain ng baboy. Yung dugo ng baboy ang ginamit ni Antiochus Epiphanes para insultuhin ng Diyos. Dahil yun po ang pinambuhos niya dun sa mercy seat. Samantalang yung mercy seat is the throne of God. Ganun po yun. Tapos yung baboy na kinatay niya, pinakuluan niya yun. Yung sabaw ng baboy, na sinigang siguro, yung sabaw ng baboy po,
yun ang ipinambuhos niya doon sa loob ng Holy of Holies. Kaya yung dugo ng baboy, yun ang kanyang pinambuhos sa mercy seat sa trono ng Diyos. At doon sa pinaka mismong loob ng ng Diyos na yon, yung pinagpakuluan ng baboy, yung sabaw. Nasarap tayong higupin, di ba? Yun ang pinambuhos niya doon para insultuhin, i-desecrate ang Diyos. Now, galit na galit ang mga Hudyo dyan. Bakit to? Pambihira, alam nila presence lang ng Diyos ang doon lang nila nararanasan ang presence ng Diyos. Pag bumababa doon, ginanyan mo. Kaya nagrebelde po yung magkakapatid na Maccabis. Si Judas the Maccabis. Nagrebelde sila. Ang nangyari po, na panalunan nila, nakubkob nila, nabawi yung templo. Nung mabawi po nila yung templo, mga kapatid, nung pumasok sila, yung pong minora, ang natitira na lang na oil na nandoon ay good for one day. Kaya kapag ginamit nila yon, wala na silang pagkukunan kasi may special process na ginagawa para makaproduce ka ng oil doon. Hindi nila magagawa. Isa na lang. Isang good for one day. Pero nilagay pa rin nila sa kanila pong pagtataka, 8 araw na nakasindi yung menora. Na yung oil ay good for one day lang. So, kaya po, pagkatapos ng 8 days na yun, nakapag-produce na kasi sila ng oil na ipapalit doon para magpatuloy siya. Kaya po, yun yung tinatawag nilang Hanukkah. No? Kaya kung makikita nyo, meron silang mga menora na ganyan na 9, hindi 7. Yung ganoon. Buhato ng yung templo ay giniba at nawala na yung menora nila yan. Wala na hong Hudyong nagsisindi ng 7 branch ng menora. Yan po ay pinandidekorasyon na lang nila sa bahay pero hindi na nila sinisindihan. Ang sinisindihan nila yung 9 sa bahay. Ang katwiran nila doon kasi yung 7 pang templo lang yon. Hindi pambahay yon. Okay? Yung 9 ang pambahay. At si-celebrate nila yan tuwing December kasi yung panahon na yun nangyari, yung pong raid nila dun sa templo. Nung nakuha nila yung templo ulit. At nag-burn sila gumawa sila ng menora na 9. Bakit 9? Kasi yung gitna, kasi 8 days, nagsisimbol ng 8 days. Yung nasa gitna po, yun ang ginagamit nilang pansindi. At meron nung silang sequence ng pagsindi na hindi basta sindi na sinding ganon. No? Kukuha sila ng apoy dun sa gitna, tapos sindi. Kinabukasan, susunod. Meron hong pattern yun na susundin sila. So yan ho ang nakapaloob dyan sa kwento ng menora na yan, mga kapatid. So, alas 12 na ho. Tayo na ho tayong lahat at siguro babalikan ko na lang ho ulit yan kapag may pagkakataon po tayo at tayo po ay awit muna sa Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan muli ang ating Panginoon? As a declaration of faith sa kanyang ginawa sa ating lahat. There is forgiveness flowing down from where the Savior died, the Son of Man upon the tree, exchanging death for life. See him there in innocence, the body and the blood. Behold the King crucified, spotless Lamb of God. Oh, the precious love of Jesus, oh, the fount of grace divine,
flowing out some mighty river, washing sinners in its time. There will never be another in whose name we are redeemed. Oh, the precious love of Jesus pouring out for you and me. Sin and death crushed underneath the weight of nail-pierced hands. He plundered hell and tore the veil as creation held its breath. And on the morning of the third, the sun began to rise up from the grave, victorious. Hallelujah. He's precious love of Jesus, oh, the power of grace divine, flowing out some mighty river, washing sinners in its time. There will never be another in whose name we are redeemed. Oh, the precious love of Jesus pouring out for you and me. Let's sing, He is worthy, and He is worthy. He is worthy. Worthy is the Lamb. Sing forever. Hallelujah. Worthy is the Lamb. He is worthy. He is worthy. Worthy is the Lamb. Sing forever. Hallelujah. Worthy is the Lamb. The precious love of Jesus.